7 taon na ang lumipas, pero sariwa pa rin sa alaala ni Leah ang araw na iniwan siya ni Marco. Hindi iyon ang tipikal na hiwalayan na may sigawan, murahan o pisikalan. Mas masakit pa nga iyon dahil tahimik. Isang umaga lang, nagising si Leah na mag-isa sa maliit nilang inuupahang apartment sa Maynila. Wala si Marco sa tabi niya. Wala sa kusina. Wala sa banyo. Sa mesa may isang sobre. Isang simpleng sulat. Leah, patawad. Kailangan kong umalis. Huwag mo na akong hanapin. Walang paliwanag. Walang yakap. Walang paalam. 7 taon na ang nakalipas mula noon. Isang babaeng naiwan. Si Leah ay 23 taong gulang noon. Bagong graduate. May pangarap. At may isang lalaking akala niya ay makakasama niya habang buhay. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya sa probinsya ng Quezon. Sanay sa hirap, sanay sa sakripisyo. Kaya nang makilala niya si Marco, isang lalaking puno ng pangako, agad siyang naniwala. Si Marco ang tipo ng lalaking marunong mangarap. Marunong magsalita. Marunong magpaasa. Magiging maayos ang buhay natin, Leah, madalas nitong sabihin. Konting tiis lang. At naniwala siya. Dahil mahal niya. Ang araw na nagbago ang lahat. Bago umalis si Marco, wala namang senyales. Walang away. Walang tampuhan. Sa katunayan, gabi bago iyon, sabay pa silang kumain ng pansit canton. Nagkwentuhan. Nagtawanan. Bukas, mas maaga akong papasok, sabi ni Marco. May aasikasuhin lang. Ngumiti lang si Leah. Hindi niya alam na iyon na pala ang huli. Kinabukasan, naiwan siya, kasama ang katahimikan at isang sulat. Umiyak siya buong araw. Buong linggo. Buong buwan. Tinawagan niya si Marco. Walang sagot. Nag-message. Seen lang. Hanggang sa tuluyang nawala ang account. Parang bula. Parang panaginip. 7 taon ng katahimikan. Hindi naging madali ang buhay ni Leah matapos iyon. May mga gabing umiiyak siya sa banyo para hindi marinig ng mga kapitbahay. May mga umagang pumapasok siyang namumugto ang mata. May mga kaibigang nagsawa na ring makinig sa kanyang kwento. Move on ka na, sabi ng iba. Hindi ka niya mahal. Pero paano ka mag-move on kung hindi mo alam kung bakit ka iniwan? Hindi siya nagkaroon ng closure. At iyon ang pinakamahirap. Ang pagbangon. Unti-unting natutunan ni Leah na tumayo mag-isa. Nagtrabaho siya sa isang maliit na opisina bilang clerk. Mababa ang sahod. Mataas ang pagod. Pero araw-araw pinipilit niyang umiti. Hindi siya naghanap ng bagong relasyon. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil takot siya. Takot na maiwan ulit. Takot na masaktan. 7 taon siyang nagkulong sa sarili niyang mundo. Hanggang sa isang araw. Ang hindi inaasahang pagbabalik. Isang hapon ng Sabado, matapos ang mahabang linggo ng trabaho, nagpasya si Leah na dumaan sa isang maliit na cafe malapit sa opisina. Pareho pa rin ang lugar. Pareho pa rin ang amoy ng kape. Pero ang mundo niya, malapit nang magbago ulit. Habang papasok siya, may isang lalaking nakaupo sa sulok. May kausap na babae. Magkatabi sila. Magkahawak ang kamay. At nang tumingala ang lalaki, tumigil ang paghinga ni Leah. Si Marco. Mas matanda. Mas maayos ang damit. Mas kumpiyansa ang postura. At kasama niya ang ibang babae. Ang sandaling hindi gumalaw ang mundo. Hindi agad gumalaw si Leah. Parang tumigil ang oras. 7 taon. 7 taon niyang inisip kung nasaan siya. 7 taon niyang tinanong ang sarili kung may kulang ba sa kanya. At heto siya ngayon, nakangiti, may kasamang iba, parang walang iniwang sugat. Napaupo si Leah sa malapit na mesa. Nanginginig ang kamay habang hawak ang menu. Hindi siya nilingon ni Marco. Hindi niya alam kung nakita siya. O baka, ayaw lang niyang makita. Ang babaeng kasama niya. Maganda ang babae. Maayos. Mukhang galing sa magandang pamilya. Nakasuot ng puting damit. Malinis. Tahimik ang kilos. At doon lalo nasaktan si Leah.
Ganito pala ang tipo niya, bulong niya sa sarili. Hindi na siya umorder. Hindi na rin siya umalis. Gusto niyang makita hanggang saan sila aabot. Ang unang pagkikita ng mata. Bigla, tumayo si Marco para umorder. Paglingon niya, nagtagpo ang kanilang mga mata. Nanlaki ang mata ni Marco. Namuti ang mukha. Laya at mahina niyang sambit. 7 taon. Isang pangalan lang. Pero parang gumuho ulit ang mundo. Isang ngiting pinilit. Tumayo si Marco at dahan-dahang lumapit. Lia, ikaw pala. Ngumiti si Lia. Hindi dahil masaya siya, kundi dahil ayaw niyang makita nitong nasasaktan siya. Marco, sagot niya. Tagal nating hindi nagkita. Tumango si Marco. Hindi makatingin sa mata. Kamusta ka? Tanong niya. Buhay pa, sagot ni Lia. Simple. Diretso. Ang babaeng iba. Siya nga pala si Andrea, sabi ni Marco, sabay tingin sa babaeng kasama niya. Eloy Fiance. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lia. Fiance. Hindi girlfriend. Hindi ka-date. Fiance. Ngumiti si Lia at tumango. Masaya ako para sa'yo, sabi niya. Kahit hindi totoo. Isang paalam na may bigat. Hindi nagtagal ang usapan. Nagpaalam si Lia. May lakad pa ako, sabi niya. Tumango si Marco. Lia, pwede ba tayong mag-usap minsan? Napatingin si Lia sa kanya. 7 taon siyang hinintay. 7 taon siyang iniwan sa ere. At ngayon, gusto niyang mag-usap. Ngumiti si Lia, isang ngiting puno ng sakit. Hindi na kailangan, sagot niya. Masaya ka na. At umalis siya. Hindi siya umiyak doon. Hindi pa. Sa labas ng cafe. Paglabas niya ng cafe, doon bumuhos ang luha. Hindi dahil mahal pa niya si Marco, kundi dahil sa 7 taong sinayang. 7 taon ng tanong. 7 taon ng paghihintay. At ngayon, may sagot na siya. Hindi siya ang pinili. Ngunit hindi pa dito nagtatapos. Hindi alam ni Ilian na ang pagbabalik ni Marco ay may dalang lihim. Hindi niya alam na ang babaeng kasama niya ay may dahilan. At higit sa lahat, hindi niya alam na darating ang araw na si Marco naman ang iiyak. Pag-uwi ni Lia mula sa cafe, tahimik ang buong paligid. Walang ingay. Walang tao. Parang ang mundo mismo ay nakikiramay sa kanya. Pagpasok niya sa maliit niyang apartment, dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Ibinaba ang bag. Umupo sa sahig. Doon na bumuhos ang luha. Hindi siya humikbi. Hindi siya sumigaw. Tahimik lang siyang umiyak, tulad ng 7 taon niyang pagdurusa. Mga alaala ng nakaraan. Habang nakaupo siya sa sahig, isa-isang bumalik ang mga alaala. Ang unang beses nilang magkakilala ni Marco. Sa isang job fair. Pareho silang walang pera. Pareho silang puno ng pangarap. Balang araw, tatawanan natin ang hirap na to, sabi ni Marco noon. At naniwala siya. Naalala niya ang mga gabing sabay silang kumakain ng delata. Ang mga panahong naglalakad sila pauwi dahil walang pamasahe. Ang mga pangarap na sabay nilang binuo. At kapag nakaahon na tayo, babawi ako sa'yo, pangako ni Marco. Ngunit siya lang pala ang babawi. Si Marco umalis. Isang mensahe mula sa nakaraan. Kinabukasan, habang papasok si Lia sa trabaho, may isang notification sa cellphone niya. Isang message request. Mula kay Marco. 7 taon siyang walang paramdam. 7 taon siyang parang multo. At ngayon, isang message lang. Nanginginig ang kamay ni Lia habang binubuksan ang chat. Lia, pasensya na kung bigla. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit minsan lang. Matagal siyang nakatingin sa screen. Maraming tanong ang gusto niyang isigaw. Maraming salitang gustong kumawala. Pero ang isinagot niya lang. Para saan? Ang pag-amin ni Marco. Hindi nagtagal, nag-reply si Marco. May mga bagay akong hindi nasabi noon. May mga dahilan kung bakit ako umalis. Napapikit si Elia. 7 taon na ang lumipas. Huli na ba ang lahat?
Hindi ko na kailangan ng dahilan, sagot niya. May buhay na ako ngayon. Isang kasinungalingan. Dahil ang totoo. May sugat pa rin. Ang pagpupumilit. Hindi sumuko si Marco. Leah, please. Hindi ko ito magagawa kung hindi mahalaga. Kailangan ko lang magsabi ng totoo. Huminga ng malalim si Leah. Siguro. Ito na ang closure na hinintay niya. Sige, sagot niya. Isang beses lang. Ang muling pagkikita. Nagkita sila sa isang maliit na park. Tahimik. Malayo sa mata ng iba. Dumating si Marco ng mas maaga. Mukhang kabado. Mukhang pagod. Pagdating ni Leah, tumayo si Marco. Salamat at pumayag ka, sabi niya. Umupo si Leah sa malayo. Sabihin mo na, diretso niyang sagot. Wala tayong oras. Ang lihim sa likod ng pag-alis. Matagal na natahimik si Marco bago nagsalita. Noong 7 taon na ang nakalipas. Nalugi ang negosyo ng tatay ko, panimula niya. Napatingin si Leah. Hindi niya alam ito. Malaki ang utang namin. Hinahabol kami ng mga tao. May mga banta. Humigpit ang panga ni Leah. At anong kinalaman ko doon, tanong niya. Tumango si Marco. Leah, ginamit ka nila. Nanlamig ang katawan niya. Isang katotohanang masakit. Ayaw kong masaktan ka, sabi ni Marco. Kaya ako umalis. Ayaw mo akong masaktan, tumaas ang boses ni Leah. Iniwan mo ako ng walang paliwanag. Dahil kung nalaman mo, madadamay ka, sagot ni Marco. Ikinuwento ni Marco kung paano siya pinilit ng mga taong pinagkakautangan ng pamilya nila. Kung paano siyang binalaan. Kung hindi ka lalayo sa babaeng iyan, siya ang sasaktan namin. Nanginginig ang kamay ni Marco habang nagsasalita. Kaya umalis ako. Tinanggal ko ang sarili ko sa buhay mo. Galit at luha. Tumayo si Leah. Sa tingin mo ba tama iyon, sigaw niya. Hindi mo man lang ako pinagkatiwalaan. Pinrotektahan kita, sagot ni Marco. Minahal kita. Kung minahal mo ako, umiiyak na sabi ni Leah. Hindi mo ako iniwan sa dilim. Tahimik silang dalawa. Parehong sugatan. Parehong may sisi. Ang babaeng kasama niya ngayon. Paano si Andrea, tanong ni Leah. Alam ba niya ito? Tumango si Marco. Alam niya ang lahat. Siya ang tumulong sa pamilya ko. Mas lalong sumakit ang dibdib ni Leah. Mayaman ang pamilya niya. Tinulungan niya kaming makabangon. Kaya pala, hindi siya ang pinili. Si Andrea ang naging sandalan. Isang pag-amin na huli na. Leah, mahina niyang sabi. Mahal pa rin kita. Napatawa si Leah, isang mapait na tawa. Mahal, ulit niya. May fiance ka na. Hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko, sagot ni Marco. Pero araw-araw, iniisip kita. Lumapit si Leah sa kanya. At ako, tanong niya. Araw-araw din kitang inisip. Habang wasak ang buhay ko. Ang desisyon ni Leah. Huminga ng malalim si Leah. Tapos na, sabi niya. Salamat sa paliwanag. Pero hindi na tayo babalik. Tumango si Marco. May luha sa mata. Alam ko, sagot niya. Kaya gusto ko lang humingi ng tawad. Isang paalam na mas mabigat. Tumalikod si Leah. Marco, sabi niya bago umalis. Hindi kita kinasusuklaman. Tumigil si Marco. Pero hindi rin kita pipiliin. At naglakad siya palayo. Ang simula ng pagbagsak ni Marco. Habang papalayo si Leah, doon lang tuluyang bumagsak si Marco sa upuan. Sa unang pagkakataon sa 7 taon. Siya naman ang naiwan. Siya naman ang walang magawa. Hindi pa tapos ang kwento. Hindi alam ni Leah na ang desisyong iyon. Ang magiging simula ng pinakamalaking pagsubok ni Marco. Hindi niya alam na ang babaeng pinili nito ay may sariling lihim. At higit sa lahat, hindi niya alam na darating ang araw na si Marco ay iiyak sa harap niya, mag-isa. Lumipas ang ilang linggo matapos ang huling pagkikita ni Leah at Marco. Sa panlabas, mukhang maayos ang lahat. Pumapasok pa rin si Leah sa trabaho.
Ginagawa ang mga gawain araw-araw. Ngunit sa loob niya, may tahimik na pagbabago. Hindi na siya umiiyak gabi-gabi. Hindi na siya nagtatanong ng bakit. Parang unti-unti niyang tinanggap na ang nakaraan ay hindi na mababago. Akala niya tapos na ang kwento nila ni Marco. Nagkamali siya. Isang hindi inaasahang balita. Isang umaga sa opisina, habang abala si Lia sa pag-aayos ng mga dokumento, may tumawag sa kanya. Isang hindi pamilyar na numero. Hello, sagot niya. Si Elia ba ito? Tanong ng isang babae. Ako nga po. Magandang araw. Ako si Andrea. Nanlamig ang buong katawan ni Elia. Ang babaeng fiance ni Marco. Ang tawag na ayaw sana niyang sagutin. Bakit ka tumatawag? Diretsong tanong ni Lia. Wala siyang lakas para magkunwari. Pwede ba tayong mag-usap? Mahina ang boses ni Andrea. Importante ito. Napapikit si Elia. Ayaw na niyang madamay. Ayaw na niyang buksan ang sugat. Pero may kung anong bumabagabag sa tono ng babae. Sabihin mo na lang sa phone, sagot ni Lia. Huminga ng malalim si Andrea. Hindi pwede. Please, isang beses lang. Ang muling pagharap sa nakaraan. Nagkita sila sa isang tahimik na restaurant. Malinis. Tahimik. Parang eksena sa pelikula na ayaw mong mapasama. Nauna si Andrea. Mukha siyang pagod. Hindi ito ang babaeng nakita ni Lia sa cafe. Ang babaeng kumpiyansa at maayos. Ngayon, may bakas ng lungkot sa mukha niya. Salamat sa pagpunta, sabi ni Andrea. Umupo si Lia sa tapat niya. Diretso na tayo, sagot niya. Ano ang kailangan mo? Ang katotohanang hindi inasahan. Tahimik si Andrea sa loob ng ilang segundo. Alam ko mahal mo pa rin si Marco, bigla niyang sabi. Napangiti si Lia, mapait. Noon, sagot niya. Hindi na ngayon. Tumango si Andrea. Ako ang dahilan kung bakit hindi siya bumalik sa'yo. Nanlaki ang mata ni Lia. Anong ibig mong sabihin? Ang papel ni Andrea. Ilang taon na ang nakalipas, simula ni Andrea. Ako ang tumulong sa pamilya ni Marco. Alam ko, sagot ni Lia. Sinabi na niya. Pero hindi niya sinabi kung paano, dugtong ni Andrea. Humigpit ang hawak ni Lia sa baso ng tubig. Ano ang hindi niya sinabi, tanong niya. Huminga ng malalim si Andrea. May kapalit ang tulong ko. Isang kasunduang walang pagmamahal. Hindi ako pumasok sa buhay ni Marco dahil sa pag-ibig, pag-amin ni Andrea. Ito ay kasunduan. Nanlalamig ang dibdib ni Lia habang nakikinig. Tinulungan ng pamilya ko ang lahat ng utang nila. Sa isang kondisyon. Napatingin si Lia sa kanya. Napakasalan kanya, bulong ni Lia. Tumango si Andrea. Ang katotohanang mas mabigat pa. Hindi niya ako mahal, sabi ni Andrea, may luha sa mata. At hindi rin niya kayang mahalin ako. Tumahimik si Lia. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Tanong niya. Dahil pagod na akong magpanggap, sagot ni Andrea. At dahil alam kong ikaw ang mahal niya. Isang babaeng nasa gitna ng kasunduan. Ikinuwento ni Andrea ang buhay niya. Kung paano siya lumaki sa isang pamilyang sanay magdikta ng desisyon. Kung paano ang kasal ay negosyo, hindi emosyon. Akala ko kaya ko, sabi niya. Akala ko matututunan ko siyang mahalin. Napangiti siya ng mapait. Pero araw-araw, pangalan mo ang naririnig ko sa bibig niya. Kahit hindi niya sinasadya. Ang galit na hindi inaasahan. Tumayo si Lia. Hindi mo dapat ito sinasabi sa akin, sabi niya. Hindi ako ang solusyon sa problema mo. Alam ko, sagot ni Andrea. Pero kailangan mong malaman ang totoo. Lumapit si Andrea. Kung babalik siya sa'yo, tatapusin ko ang lahat. Isang alok na hindi hiningi. Nanlaki ang mata ni Lia. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Bibigyan ko siya ng kalayaan, sagot ni Andrea. Pero kailangan kong marinig mula sa'yo. Huminto siya. Na gusto mo pa rin siya. Ang desisyon ni Lia. Tahimik si Lia. 7 taon. 7 taong iniwan siya. 7 taong sugat. At ngayon, may pagkakataon siyang bawiin ang lahat. Ngunit sa unang pagkakataon,
Malinaw ang isip niya. Hindi matatag niyang sagot. Hindi ko na siya gusto. Napaupo si Andrea. Sigurado ka? Tumango si Leah. Pagod na akong maging dahilan ng desisyon ng iba, dagdag niya. Panahon na para piliin ko ang sarili ko. Ang pagguho ni Andrea. Umiyak si Andrea. Hindi dahil natalo siya, kundi dahil sa unang pagkakataon. Nakita niya ang katotohanan. Mahal ka pa rin niya, bulong niya. Ngumiti si Leah, payapa. Pero hindi na sapat ang mahal, sagot niya. Ang balitang hindi inaasahan. Pagkaraan ng ilang araw, may kumalat na balita sa opisina ni Leah. Si Marco ay nag-resign sa trabaho. Iniwan ang lahat. At umuwi sa probinsya. Hindi niya alam ang buong detalye. Pero alam niya. May nasirang kasunduan. Ang simula ng pagbagsak. Sa probinsya, mag-isa si Marco. Walang trabaho. Walang direksyon. Iniwan siya ni Andrea. Hindi dahil kay Leah, kundi dahil sa sarili niyang konsensya. At sa bawat gabing tahimik, iisa lang ang pangalan sa isip ni Marco. Leah. Isang luha na walang saksi. Isang gabi, habang nakaupo si Marco sa lumang bahay. Doon lang siya tuluyang umiyak. Hindi dahil nawala si Andrea. Hindi dahil sa utang. Kundi dahil sa babaeng hindi niya pinili noong may pagkakataon siya. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Hindi pa nagtatagpo muli ang landas nila ni Leah. Hindi pa dumarating ang sandaling si Marco ay iiyak sa harap niya. Ngunit papalapit na ang araw na iyon. At kapag dumating, wala nang maibabalik. Ilang buwan na ang lumipas mula nang nag-usap sina Leah at Andrea. Tahimik ang mundo ni Leah. Masaya sa trabaho. Masaya sa sarili. Ngunit sa ilalim ng tahimik na buhay, may hindi niya maalis na alaala. Si Marco. Hindi niya na siya hinahanap. Hindi niya na siya iniisip o sinasabing hindi niya iniisip. Isang lihim na baliktanaw. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa trabaho, nakakita si Leah ng isang lumang coffee shop. Parang tumigil ang oras sa lugar na iyon. Doon, unang nagkita sila ni Marco 7 taon na ang nakalipas. Pumasok siya. Umupo sa parehong mesa. At doon, naramdaman niya, parang bumalik ang lahat. Ang alaala. Ang sakit. Ang pag-asa. Isang tawag na hindi inaasahan. Habang nag-iisa sa mesa, may tumunog na cellphone niya. Isang numero na pamilyar ngunit hindi niya inaasahan. Leah, mahina ang boses. Tumigil siya. Marco, sagot niya, parang hindi siya makapaniwala. Pwede ba tayong magkita? Tahimik. Mahina. Parang takot sa sagot ni Leah. Ang muling pagkikita. Nagkita sila sa lumang park na minsang pinuntahan nila noon. Tahimik ang paligid. Walang tao. Tanging ang tunog ng hangin at mga dahon ang kasama nila. Leah, simula ni Marco parang nag-aalangan. Hindi niya alam kung paano magsimula. Huminga si Leah. Hindi siya galit. Hindi rin masaya. Simple lang siyang tumingin sa kanya. Ano ang kailangan mo, Marco? Tanong niya. Ang pag-amin na matagal nang hinintay. Hindi ko nakalimutan ang lahat, sabi ni Marco. Hindi kita nakalimutan sa 7 taon. Tahimik si Leah. Parang sinasabi ng katahimikan ang lahat ng salitang hindi niya maipahayag. Leah, patawad sa lahat ng sakit na naidulot ko. Sa pagkawala ko. Sa pagtakas ko sa buhay mo. Huminga si Marco ng malalim. At sa unang pagkakataon, lumuhod siya sa harap niya. Ang unang luha. Hindi sinasadyang pumatak ang luha ni Marco. Hindi dahil sa hiya. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa pag-ibig na hindi niya kayang itago pa. Nanlaki ang mata ni Leah. Hindi siya umiyak. Ngunit naramdaman niya ang bigat ng 7 taon sa dibdib niya. Ang lihim na pagkawala. Ipinagpaliban ko ang sarili ko para protektahan ka, patuloy ni Marco. Ngunit sa bawat araw na lumipas, mas lalo kitang naiisip. Mas lalo kitang namimiss. Marco, mahina ang boses ni Leah. Hindi mo naiintindihan. 7 taon ang nawala sa akin. Tumango si Marco.
Alam ko at hindi ko maibabalik ang oras na iyon. Pero nandito ako ngayon. Handa akong humarap sa lahat kahit na mahirap. Ang pagbabalik ng sakit. Paano ang fiance mo? Tanong ni Ilya, tahimik ngunit matatag. Si Andrea. Tumango si Marco, may luha pa rin sa mata. Matagal na kaming naghiwalay. Hindi niya ako mahal. Hindi rin ako kayang mahalin siya ng buong puso. Nanlaki ang mata ni Ilya. Hindi niya inasahan iyon. Hindi niya inasahan na ang babaeng noon ay naging dahilan ng sakit niya ay wala na sa buhay ni Marco. Ang pag-amin ng pag-ibig. Lia, sabi ni Marco habang dahan-dahang humawak sa kamay niya. Mahal pa rin kita. Mahal na mahal. At handa akong itama ang lahat ng pagkakamali ko. Hindi alam ni Ilya kung anong sasabihin. 7 taon ng sakit. 7 taon ng luha. 7 taon ng pangarap na naputol. Ngunit naramdaman niya, sa bawat paghinga, sa bawat tibok ng puso, na may tunay na pag-ibig pa rin sa pagitan nila. Ang desisyon ni Ilya. Tahimik si Ilya. Huminga ng malalim. At sa wakas, sinabi niya, Marco, mahal pa rin kita. Ngunit hindi ko maibabalik ang 7 taon na nawala. Kung gusto mo talaga akong makasama, kailangan nating magsimula muli. Mula sa simula. Napangiti si Marco. Hindi siya makapaniwala. Talaga? Bibigyan mo pa rin ako ng pagkakataon? Tumango si Ilya. Ngunit kailangan mong ipakita na hindi mo na mauulit ang nakaraan. Ang simula muli. Habang magkahawak ang kamay nila, naramdaman nilang pareho. Ang sakit ay naglalaho. Ang sugat ay unti-unting gumagaling. At ang 7 taong kawalan ay unti-unting napupuno ng pag-asa. Ngunit ang tunay na tanong, kaya ba nilang itama ang lahat ng mali? Kaya ba nilang harapin ang nakaraan at hindi maulit ang pagkakamali? Isang paalam sa nakaraan. Paglabas nila ng park, tumigil si Lia. Marco, 7 taon na ang lumipas. Ngayon lang tayo muling nagtagpo. Huwag nating sayangin ito ulit. Tumango si Marco. At sa unang pagkakataon, umiti siya ng buong puso. Hindi na maulit, Lia. Hindi na. Ang pag-asa ng bagong simula. Habang magkahawak silang naglalakad pa uwi, ramdam nila ang liwanag ng bagong umaga. Hindi madali. Hindi rin instant. Ngunit alam nilang magsasama sila, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa tunay na pagmamahal. At sa unang pagkakataon, pareho nilang naramdaman na sa kabila ng 7 taong paghiwalay at sakit, may pagkakataon pa rin para sa tunay na pag-ibig. 7 taon ang lumipas, at sa wakas, narito na sila, Lia at Marco, magkahawak ng kamay, magkatabi sa parehong landas na minsang naghiwalay sa kanila. Ngunit alam nila na ang tunay na pagsubok ay hindi nagsimula sa muling pagkikita. Nagsimula ito sa loob ng kanilang puso. Ang pagharap sa nakaraan. Marco, simula ni Ilya, habang nakatingin sa mga mata niya. 7 taon na ang lumipas. Hindi madaling kalimutan ang lahat ng nangyari. Hindi madaling kalimutan ang sakit. Tumango si Marco, may luha sa mata. Alam ko, Lia. At hindi ko hahayaan na mangyari iyon muli. Pareho silang nanahimik, iniisip ang lahat ng sandali na nawala. Ang tanong, patuloy ni Lia, ay kaya ba nating bumuo muli ng tiwala? Napangiti si Marco, mahina ngunit puno ng pag-asa. Handa akong gawin ang lahat para maipakita sa iyo. Handa akong patunayan na hindi na mauulit ang nakaraan. Ang bagong simula. Sa mga susunod na linggo, dahan-dahan nilang pinunan ang puwang ng 7 taong pagkawala. Nagkita sila araw-araw, nagkwentuhan tungkol sa mga pangarap na naantala, at nagplano para sa kanilang hinaharap. Hindi madali. Minsan, may mga alaala ng nakaraan na bumabalik at nagdudulot ng lungkot. Ngunit sa bawat pagharap nila sa bawat isa, natutunan nilang huminga ng sabay at mumiti ng sabay. Ang unang pagsubok. Isang araw, habang naglalakad sila sa park, may dumating na isang matandang lalaki na kilala nila noon. Marco, Lia, bati niya. Alam ko ang nangyari sa inyo. Alam ko ang sakit na dinanas nyo. Napangiti si Marco. Alam mo po ba ang buong kwento? Tumango ang matanda. Alam ko. At kung tutuusin, ang bawat pagsubok ay may dahilan.
Ngunit ang mahalaga, nakahanap kayo ng isa't isa muli. Ang pagtanggap ni Marco sa sarili. Makalipas ang ilang buwan, natutunan ni Marco na tanggapin ang sarili niya, ang pagkukulang, ang takot, at ang pagkakamali. 7 taon akong nawala, sabi niya kay Leah, pero natutunan kong ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa pangako. Ito ay tungkol sa pangunawa, pagtitiwala at pagkakaisa. Humawak siya sa kamay ni Leah at dahan-dahang hinaplos ito. At sa unang pagkakataon, ramdam niya ang tunay na kapayapaan. Ang pagkakabuo muli. Habang magkasama, nagpatuloy silang maglakad sa mga alaala ng nakaraan. Ang bawat kalungkutan, bawat pangarap na naantala, at bawat pagsubok ay naging pundasyon ng kanilang bagong simula. Natutunan nila na hindi sapat ang pagmamahal lamang, kailangan din ng pasensya, tiwala at malasakit. At higit sa lahat, natutunan nilang huwag hayaang ang nakaraan ay pumigil sa kanila na magmahal muli. Ang pagkilala sa lakas ng isa't isa. Leah, sabi ni Marco habang nakatingin sa kanya, kung wala ka sa buhay ko, hindi ko mararamdaman ang totoong saya. Hindi ko mararamdaman ang pagmamahal na totoo at wagas. Napangiti si Leah. Marco, 7 taon ang nakalipas at nasaktan ako. Ngunit sa kabila ng lahat, natutunan kong mahalin ka pa rin, ngunit sa paraang mas matalino, mas maingat. Magkahawak ang kanilang mga kamay, ramdam nila ang tibok ng isa't isa, at sa bawat paghinga, naramdaman nilang nagbabalik ang pag-ibig na noon ay nawala. Ang huling luha. Isang gabi, sa ilalim ng maliwanag na buwan, nagkatabi silang dalawa sa isang bench sa tabi ng ilog. Tahimik lang. Walang sinasabi, ngunit ramdam ang bawat damdamin. At doon, sa huling pagkakataon, umiyak si Marco, ngunit hindi sa lungkot. Ngunit sa pagpapalaya. Sa pag-amin na kahit matagal siyang nagkulang, handa na siyang itama ang lahat. Handa na siyang mahalin si Leah ng buo. Huminga si Leah ng malalim at inilapat ang kanyang ulo sa balikat ni Marco. Walang salita, walang paliwanag. Ang lahat ay naiintindihan sa tahimik na yakap. Ang pagbabalik ng pag-ibig. Sa susunod na mga araw, sinimulan nilang buuin ang kanilang relasyon mula sa simula. Nagplano sila ng mga simpleng bagay, magkasamang maglakad sa parke, magluto ng sabay at magsalita ng totoo sa bawat isa. At sa bawat sandali, natutunan nilang pahalagahan ang isa't isa. Ang bawat halakhak ay mas matamis. Ang bawat problema ay mas madaling malutas. Ang pangako. Marco, sabi ni Leah isang umaga, habang naglalakad sila sa gilid ng ilog. Hindi na natin kailangang bumalik sa nakaraan. Ang mahalaga ay nandito tayo ngayon, magkasama. Tumango si Marco. At pangako ko, Leah, hindi ko na ipagpapaliban ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi na maulit ang sakit. Hindi na maulit ang paglayo. At sa puntong iyon, ramdam nila pareho, ang 7 taong lungkot, ang 7 taong pangulila, at ang 7 taong pagkakahiwalay ay nagbunga ng isang mas matibay at wagas na pag-ibig. Ang simula ng walang hanggang pagmamahalan. Sa wakas, nakaupo silang magkasama sa ilalim ng puno, habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Hindi na sila nagmadali. Hindi na sila nagtatago sa nakaraan. Ang 7 taong sakit ay naging aral. Ang 7 taong kawalan ay naging gabay. At ang 7 taong pag-ibig na hindi natigil ay naging pundasyon ng kanilang bagong simula. Ngumiti si Leah. Ngumiti rin si Marco. Pareho nilang alam, ang pag-ibig na ito ay hindi na mawawala. Hindi na muling masisira. At sa wakas, ang huling luha ay lumitaw, ngunit ngayon ay kasabay ng tunay na kaligayahan.